Nag-courtesy resignation ang ilang miyembro ng gabinete kahapon matapos itong ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay niyan, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good afternoon. Good morning, Rafi. Opo, muli po pakipaliwanag nga po sa amin, ano yung dahilan ng utos ni Pangulong Marcos na mag-courtesy resignation, yung lahat ng miyembro po ng gabinete? Sinabi kasi ng Pangulo, siya yung nakikinig. Itong maliwanag sinabi niya, we hear them and we will act. So naramdaman ng Pangulo ang hinaing ng ibang ating kababayan na parang hindi nila nararamdaman ang ibang mga proyekto at programa ng Pangulo. Kahit na, sinabi nga natin, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., napababa na po kahit paano po yung inflation rate at yung meron po tayong programang walang gutom. Nagkaroon din po tayo ng child development centers, pati po yung pagpapaki po ng coverage ng PhilHealth, lalong-lalo po doon sa 10 illnesses that most Filipinos suffer. So, nakita po ng Pangulo parang hindi nararamdaman ng tao yung programa ng gobyerno para sa kanila. Opo, Because of that, sabi niya, kailangan magkaroon ng recalibration, may mga pagkukulang ba tayo, may pagkukulang ba ang mga cabinet secretaries, ang heads of agencies, at gagawin po ito para sa taong bayan. Nabanggit niyo po yung ibang ahensya hindi ramdam yung kanilang ginagawang trabaho. Bakit po lahat? Hindi na lang yung mga partikular na departamento na lamang, yung pinuntirya? Lahat po kasi ay dapat i-evaluate. Hindi po dapat iilan lamang, wala pong dapat na tinatarget lang na ahensya. Dapat po i-evaluate kung ano po ang naaayon sa kagustuhan, tungkol sa performance ng mga departamento at ahensya, dapat po lahat sila ay i-evaluate. Yan po ang gusto ng Pangulo. Linawin po natin, sino po yung kikilalaning kalihim o officer in charge sa mga kagawaran ngayon nag-courtesy resignation sila? Sila pa rin po. Wala naman pong pagbabago. Sila pa rin po mananatili bilang cabinet secretary, saka heads of agencies. Magpapatuloy po sila sa kanilang trabaho hanggang siguro matanggap na lang nila kung sila ay mananatili o sila ay matatanggal. During transition, wala bago. Tuloy-tuloy po dapat ang trabaho nila. So malinaw po na hanggang ngayon sila pa rin yung kalihim, sila pa rin yung nagmamando sa kanilang mga ahensya hanggat sabihin sila na kayo yung mawawala sa gabinete. Hanggang kailan po ito, may timeline po ba tayo rito? Sa ngayon, wala pong sinasabi kung anong timeline or time frame ang Pangulo, pero mabilisan din po ito. Of course, syempre po, kung ang isang head of agency ay hindi na po nagiging asset sa gobyerno, mabilisan po dapat ang pagtanggal sa kanya. Pero ngayon po, ini-evaluate pa lang po ng mabuti para po manatili naman po yung dapat manatili at mawala yung dapat na mawala. Pero posible ba mag-regodon din? May mga ibang secretary na mapupunta sa ibang mga ahensya within the cabinet? Wala pa pong nasasabi patungkol po dyan. At mamaya po magkakaroon po ng press con po si Executive Secretary patungkol po dyan. So abangan din po natin yan. So at posible rin po na syempre may mga manggaling din sa ibang ahensya, may mga pinag-ready na ba? May mga kinakausap na ba ang palasyo patungkol dito? Sa ngayon po, wala pa po tayong personal na pagkakaalam dyan dahil ongoing pa lang po yung evaluation. Okay, samantahin ko na rin po, tanungin ko na rin sa ASEAN Summit sa Malaysia, ano po yung agenda ng Pangulo? Magkakaroon po tayo, of course, kung ano lahat ng maaaring mapag-usapan doon at ito po ay nabanggit na rin po ni Deputy Assistant Secretary Dominic kahapon at lahat na maaari po na mapag-usapan patungkol po sa, of course, kung ano ikabubuti ng bansa natin at ng ating mga karatig bansa ay mapag-uusapan po. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si PCO Undersecretary Claire Castro.